For example, yung isang bulaklak na tumutubo ng matiwasay sa tabing kalsada. Kapag hinayaan natin yon, maaari siyang lumago, maaari siyang mamatay. Pero kapag pinakalman natin yun, ililipat natin ng taniman, maaari tayong magkamali at kapag nagkamali tayo, hindi na natin mabubuhay yung halaman na yon. Pero ang good thing dyan, hindi ko sinasabing magandang bagay yung pagkamatay ng bulaklak, pero yung bulaklak na yon is maaring maging pataba para sa mga susunod pang halaman. Like kapag namatay siya dun sa pinaglipatan mong taniman, magkakaroon ng nutrients yung lupa na yon, and then kapag may tumubo ng halaman, hindi mababaliwala yung sakripisyo ng isang pagkakamali. Hi, ako si Niel at ito ang kabilang bahagi ng aking mundo. Ito, ang Miniality. Ayan, for today's night ay pag-uusapan natin kung ano nga ba ang dahilan kung ano ba, ikaw na lang mag-podcast ba? Nakikisali yung pusa ko. So, ayan. Today's night ay pag-uusapan natin kung ano nga ba ang mga dahilan kung bakit parang kahit anong gawin natin, hindi pa rin tayo sapat. Disclaimer lang po, ang mga sasabihin ko po sa podcast na ito ay based on my experience lang. Yes, you heard it right. So, ayun po. Sometimes, B, mag-ano ka na lang dyan, B. Like parang naano ka na dyan. So, ayun. Minsan kasi kapag may ginagawa tayong isang bagay, we're giving our best. Pero at the end of the day, hindi pa rin siya enough. Sa perspective natin, hindi pa rin siya enough. Kasi, nakatingin tayo sa output ng iba. Yun yung isang first factor, redundant. I mean, yun yung first factor kung bakit feeling natin yung mga bagay na ginagawa natin is hindi enough. Kasi nga, mas maganda yung kanila. Like, feeling natin yung atin is naitsopera. Like, feeling natin hindi tayo magaling. Kasi nga, mas maganda yung kinalabasan nung ginawa nila. So, ito, for example, biggest example nito is yung sa mga school projects. Like, mapapatanong tayo, nag-effort tayo ng super duper effort tayo dun sa project natin, and then, yung isa nating friend or isa nating kakilala or isa nating kaklase is maganda yung output niya. Hindi natin nakita kung ano yung pinaghirapan niya, kung ano yung mga naging way sa paggawa niya ng project na yun. Pero nakatingin lang tayo dun sa output and parang feeling natin, ang galing naman nila. Bakit ako? Binigay ko na lahat yung best ko. Bakit ito lang yung nagawa ko? Bakit ito lang yung grade ko? Bakit mas mataas yung kanya? Bakit yung akin? Ito lang. Lagi tayong nakatingin dun sa mga bagay na magaling at maganda na meron ng iba. Lagi tayong nag-expect or naghahangad ng higit doon. I mean, lagi nating iniisip na yung output natin is parang mapapaganda pa natin kung mas binigay pa natin yung lahat-lahat, like ibinuhos natin lahat. Pero hindi natin napapansin na maganda rin yung gawa natin, ibinigay natin yung effort natin, yung pinakang lahat ng bagay na pwede nating maibigay ay ibinigay na natin dun sa project na yon. Pero hindi nga natin nakita yung effort natin kasi nga nakatingin tayo sa output ng iba. Pero kung pagmamasdan natin ng mabuti sa malalim na pagtingin, ay makikita natin yung ibang bagay na kaya pala yun yung naging output niya. Ito pala yung mga pinagdaanan niya. Marami rin pala siyang mga stages na pinagdaanan para dun sa project na yon. Kung ganon yung magiging pagtingin natin sa mga bagay, siguro hindi natin may isip na we are not enough. Kasi sometimes tayo lang yung nag-iisip na hindi tayo sapat
And malay natin yung ibang mga classmates natin, na ibang mga tao na nakapalibot sa atin, yun din ang tingin kasi siguro iisipin nila, hala, ang galing naman niya, ang ganda naman ng gawa niya, bakit yung akin ganito lang? Alam niyo yung parang isa siyang cycle or isa siyang Ferris wheel na pare-parehas lang yung ikot pero iba't iba ang uri ng pagtingin natin. Sana nagigets niyo ako, no? Like, ang hirap niyang i-explain eh. Pero parang ganun yung thought process. Thought process. Pero, ayun nga, one of the factors is yung nakatingin tayo sa output ng iba. Kaya feeling natin is hindi tayo sapat. And then, ayun, siguro, kung gaya nga nung sinabi ko kanina, kung iisipin lang natin na nag-effort din yung ibang tao para dun sa project na yon or sa output na yon, is hindi natin maiisip na hindi sapat yung gawa natin kasi hanggat ibinibigay natin yung best natin, lahat ng ating ginagawa ay sapat. Walang kulang, walang labis. Palaging sapat. Okay? As long as wala tayong nasasaktan o hindi tayo nandaraya, sapat ang ginagawa natin. And then, yung isa pa sa mga factors, second factor, kung bakit nga ba parang hindi tayo sapat, is yung nakatingin tayo sa kayang ibigay ng iba. Ito, medyo kahawig niya yung first factor natin, pero ito kasi is yung halimbawa sa friendship natin, may mga kaibigan tayo, and then, yung kaibigan natin, may iba pa silang kaibigan, hindi pwedeng mawala yun. Like, ako bilang kaibigan niya, ibinibigay ko yung best ko para maipakita sa kanya na may care o pinapahalagahan ko pa rin yung friendship namin. Pero siya, may iba pa siyang circle of friends, and then yung circle of friends niya na yon is mas maraming naiibigay. And then, in that way, mapapaisip ako, bakit bakit nakakagawa siya ng time dun sa circle of friends na yon habang sa akin ay wala. Nagigets nyo ba? Alam ko hindi na ako yung nakakaranas ng ganito pero yeah, i-share ko na rin. Um, Yung kasi yung isa sa pinakamahirap kapag ka hindi kayo laging magkasama nung kaibigan mo and then may mga mas nakakasama niyo iba niyang circle of friends. Hindi naman sa pagiging bitter or what you call this, selfish. Um, ang hirap kasi, ang hirap kapag ka binibigay mo yung best mo kapag ka magkasama kayo pero parang ang hirap niyang pasayahin. Kasi during that time is iniisip mo na ganito rin kaya sila ng circle of friends niya. Ganito rin kaya yung naiibigay ng circle of friends niya. Like, naiilibre din kaya siya o nililibre kaya siya nila or alam niyo yun, we are always comparing ourselves to others even if it's hindi naman kailangan. Nalimutan ko yung English. Pero, ayun, kahit hindi naman kailangan i-compare yung sarili natin sa iba, ay kino-compare natin. Kaya, naiisip natin na, ay, hindi ako sapat. Parang, hindi na ako worthy or hindi na ako karapat dapat sa friendship. Kaya, siguro parang, minsan may isip natin na, ay, sige, let go na. Parang, ano na, FO na, ganyan. Yun yung maiisip natin. Uy, wag ka. Alam ko, ganyan ka din, be. Like, sa true lang. Pero, ayun nga, second factor natin is yung mas nakatingin tayo or mas nakafocus tayo dun sa mga bagay na naiibigay nung kabilang circle or kabilang friendship. And siguro, kung may iwasan natin or may or ititimo or ano bang English nun? Ititimo. Like parang ipapasok natin sa ating mga isipan na sapat yung ibinibigay mo sa iyong kaibigan. Ngunit alam natin na may mas higit dahil iba yung band nila sa band nyo. Pero malay mo dun sa kaibigan mo na yon ay hindi naman totally big deal yung naiibigay nung kabilang circle niya. And ikaw, bilang pinapahalagahan kanya, ay nakikisali siya o ikaw na lang.
Ayan, bilang pinapahalagahan niya yung friendship niyong dalawa, sa kanya, sapat yun. Hindi siya maghahanap ng higit pa sa kaya mong ibigay dahil magkaibigan kayo. Kilala ka niya, kilala mo siya, kilala niyo ang isa't isa, kaya hindi niya kailanman iisipin na kulang ka, na kulang yung mga ibinibigay mo or ipinaparamdam mo sa kanyang pagmamahal. And ayun nga, bilang magkaibigan naman kayong dalawa, sana ikaw din gano'n na maintindihan mo rin siya na kahit masaya siya dun sa iba niyang circle of friends, is nakakagawa pa rin siya ng time sa iyo kahit limited lang. Kasi lahat tayong mga tao ay may personal things na kailangang isettle or to deal with. Pero that doesn't mean na ayaw niya sa'yo or may kulang sa'yo. It's just siguro may mga bagay lang siyang pinagtutuunan ng pansin na ayaw ka na niyang idamay kasi ayaw ka na niyang mahirapan. Yun yun. Second factor natin is yung nakatingin tayo sa iba, kaya feeling natin is kulang yung ibinibigay natin sa friendship. And then yung third na naiisip ko right now is siguro sa love. Like, eto, common things na to, madalas ko tong marinig sa mga magjojowa or mag-ex na. Ayan. Ano ba be? Bakit ka ba nakikisali? Hindi ka naman nagsasalita. O, ayan. Ito, common factors na to ha, sa mga magjojowa. Huwag niyo akong i-judge. Never pa akong nagkaroon ng serious na relationship. Ito, madalas ko lang talaga itong marinig. Like legit. So, ayun nga, sa mga magjojowa, sometimes, di ba, halimbawa, ako may jowa ako. Tapos yung jowa ko, tatanungin ko siya, be, yung ex mo, paano kanya i-date sa labas? And then, syempre ikaw, bilang nagtanong ka, bilang magjowa kayong dalawa, siya, magiging transparent siya kasi tapat naman siya sa'yo eh. Excuse po. Tapat naman siya sa'yo eh. Syempre siya, magsasabi siya, before nung nagde-date kami, kumakain kami sa labas, nakain kami sa fast food, nakain kami sa restaurant, ganyan. Naasid ako. And ikaw, mapapaisip ka, hala, yung pakikipag-date ko sa kanya, street food lang, quick, palamig, Japanese cake, or tusok-tusok. Alam niyo yun, yung kahit, alam niyo yung ano lang, parang ang naiibigay lang natin sa ating mga boyfriend or girlfriend ay parang bare minimum lang. Yun, kaya feeling natin, kapag tatanungin natin kung gaano kakamahal ng ex mo is parang kino-compare natin yung sarili natin na ba't siya kaya niyang ibigay yun while ako na present is parang ang baba lang nung kaya kong ibigay. Like parang mapapaisip ako ba sana magse-settle pa kaya to sa akin? Like parang baka iwan na ako nito kapag hindi ko naibigay yung kayang ibigay ng ex niya. So in that way parang lagi tayong kulang, parang laging may kulang sa atin. And ayun, siguro sa side naman nung jowa mo is lahat nung ginagawa niyong dalawa ng magkasama is more than enough. Like, hindi niya kailangan ng mga material na bagay or hindi niya kailangan kumain sa mamahaling restaurant para lang mapatunayan mong mahal ka niya. Dahil, yung ex niya pala is nag-cheat. Yes, naiibigay niya yung best or naiibigay niya yung pinaka the best sa lahat. Pero, nagloko. And then ikaw na present, alam mo sa sarili mo na hindi ka cheater, hindi ka ganong klaseng tao. At ang ibinibigay mo lang is yung kaya mong ibigay, pero may halong pagmamahal. Like, buong pagmamahal mong ibinibigay yon. And sa kanya, sa side nung jowa mo, is damang-dama niya yon na genuine. Kaya kahit bare minimum lang or ang hirap sabihin bare minimum kasi ang bare minimum sobrang
parang wala siyang silbi. Pero alam mo kasi kapag ang isang bagay is binigyan mo talaga ng love or sinamahan mo ng pagmamahal, there's no such thing as bare minimum. Kaya ang hirap banggitin ng bare minimum kanina. Pero kasi yun yung terminology na madalas gamitin ng mga tao. Siguro, ayun, sa side nung jowa mo is enough, more than enough na yon kasi nga, mahal mo siya, naiipakita mo talagang mahal mo siya and seryoso ka sa kanya. Kaya sana, sa susunod is wag mo nang isipin yung mga bagay na hindi naman dapat. At ayun, gaya nga sa kanta ni John Roberts, is sabi doon, wag mo nang ikumpara ang sarili sa iba. Hindi ko lang maano yung tono kasi sintonado ako. So, ayun nga, wag mo ikumpara yung mga naiibigay mo sa jowa mo kaysa sa naiibigay ng iba kasi ikaw yung current, ikaw yung present, at kung ano yung kaya mong ibigay na may buong pagmamahal, ibigay mo lang sa kanya. As long as na hindi mo ginagawa yung mga ikagagalit niya or ikasasama ng loob niya. Although minsan, hindi naman talaga natin may iwasan yung tampuhan. Pero sana kahit magkaroon kayo ng tampuhan is, ayun, respect pa rin sa isa't isa. Like, lumalayo tayo sa topic. Kasi ano, nakakaano ko eh, naiinggit na ako sa inyo eh. Hindi ako, hindi may inggit. Charot, inggit na talaga ako, be. Ilang minutes na tayo? Ayan, 15 minutes na tayo, ang haba. Ayan. Um, okay, yun yung third factor natin, yung nakatingin tayo sa kung gaano kalaki or kada best yung binibigay ng iba, pero hindi natin nakikita yung other side ng taong yon. Sa relationship yung binanggit ko kanina. And then itong next factor natin is sa family. Like ako relate ako dito, like legit. So ayun. Sana nagigets nyo ako, no? Like legit. So sa family naman, ito kung may mga kapatid ka, ito damang-dama nyo to, like legit. So ito kasi kapag may mga kapatid kasi tayo, hindi natin may iwasan yung masabihan tayo na hindi ka gumaya dyan sa ate mo. Ang galing-galing. Yon, never siyang sinabi sa amin ng nanay ko. At yun yung isa sa mga nagustuhan ko sa kanya kasi never niya kaming pinressure. And ako sa sarili ko, since naririnig ko siya sa ibang nanay, naiisip ko, ganito rin kaya yung nanay ko sa akin. Like, hindi niya lang sinasabi pero gustong-gusto niya nang sabihin. Yun yung naiisip ko. Kaya nga, dun sa first episode natin, is yun yung time na na-pressure ako. Kasi feeling ko hindi pa sapat yung mga ibinibigay ko, hindi pa sapat yung mga ipinapakita ko. Kaya pinressure ko yung sarili ko hanggang sa hindi ko na realize or napapagtanto na hindi na ako yung tunay na ako. Like parang lumalayo na ako sa tunay kong pagkatao, sa prinsipyo ko, ganyan. And ayun lang, nakakatuwa lang kasi never kong naranasan yun. Pero sa mga nakakaranas nito, huwag niyong iisipin na kulang yung ibinibigay niyo, na ipinapakita niyo sa parents niyo. Dahil naniniwala ako na yung mga magulang natin is pantay-pantay yung pagtingin nila sa mga anak nila. Although minsan, yes, may napapaboran sila pero that doesn't mean na hindi na kayo mahal or hindi na kayo importante. Talagang mas alam kasi ng mga magulang natin na kapag ka itong bagay na to is ipinagkatiwala ko sa kapatid nito or sa kapatid ko, is mas magagampanan niya ng maayos kasi parang nahasa na siya dun sa ipapagawa niya or dun sa bagay na idudulog. Ano ba English na idudulog? Guys, ang hirap kasi ng English talaga, like idudulog. Like, iuutos na nga lang. Yan yung iuutos. Yung iuutos na bagay. And syempre, yung mga magulang natin, alam nila, alam nila yung mga ganong bagay. At
Ikaw sa sarili mo bilang kapatid at bilang nakakaunawang kapatid, maintindihan natin na hindi lahat ng bagay ay kaya nating gawin. Sometimes kailangan talaga nating tanggapin na may mga bagay tayo na hindi kayang gawin. May mga bagay tayong hindi kayang i-execute ng maayos. Although may execute natin siya pero um, bago natin magawa yung isang bagay na yon, dadaan muna tayo sa maraming failures. Kaysa naman sa magkamali pa tayo ng magkamali, ang iisipin ng nanay natin ay dito ko na muna 'to ipapagawa sa kapatid niya kasi parang para mas mapabilis yung gawain. Though wala namang masama sa pagkakamali, kaya lang minsan kasi kailangan nating maintindihan na sometimes para mas mapabilis ang isang bagay, iwasan nating gawin yung mga bagay na alam naman nating hindi natin alam. At kung magkakaroon ng pagkakataon na masusubukan natin at yung sa sarili natin na masusubukan natin yung isang bagay, i-go natin para malaman natin kung kaya ba natin talaga. At kapag ka nagkamali tayo ng isa, hindi naman sa wag na nating ulitin. Kumbaga, matuto tayo sa pagkakamali. Fifth and last factor. Though marami pang mga factors kung bakit nga ba feeling natin is hindi tayo sapat. Kaya naman, ang last factor natin sa video na to, since medyo mahaba na rin yung clip, is siguro, nalimutan ko guys. Wait, ano ko lang, rewind. Ayan, yung last factor natin is medyo kadugsong siya nung fourth factor natin is ito in general to ha, madalas tayong magkamali kaya feeling natin is we are not enough. Pero alam nyo yung kagandahan sa pagkakaroon ng mistakes is that, be, ang ingay mo, be. Shh! Ingay ng pusa ko. So, ayun nga. Pero kasi alam niyo yung kagandahan sa pagkakaroon ng pagkakamali is natututo tayo kung paano itatama yung pagkakamali na yun. Like, normal lang na maulit yung pagkakamali ng isa, dalawang beses. Pero kapag ka tumatlo na be, ang ingay talaga niya. Pero kapag ka tumatlong pagkakamali na parang, be, sinasadya mo na yun. Kasi tayong mga tao, naniniwala ako na likas na sa atin na kapag ka nagkamali na tayo, iiwasan na nating ulitin yun. Kasi ayaw na nating mahusgahan ng mga tao nakapalibot sa atin. And ayun nga, maraming beses tayong nagkakamali sa iba't ibang bagay. Pero ang kagandahan sa atin, hindi tayo pumapayag na magkamali ulit tayo. Like, legit. So, ayun nga, hindi naman ganun ka-big deal yung fifth factor. Pero, yeah, siguro kung i-take natin as a lesson yung mga mistakes natin, marirealize natin na okay lang. Okay lang na magkamali tayo ng isa, dalawang beses. Kasi normal sa mga tao na magkamali. Wala namang ipinanganak na perpekto. Walang ipinanganak na kapag ka ginawa mo itong isang bagay, like professional ka na agad dyan. Walang estudyante na kapag ka ipinasok mo sa school, makakasagot ka agad. Like lahat tayo, dumaan tayo sa kindergarten, lahat tayo dumaan sa daycare. Pero alam mo yun, natututo tayo day by day. Like every day is a new lesson. And ayun, yes. And ayun, wala na akong masabi sa podcast na to. Ang overall takeaways ko na lang ay huwag nating isipin yung mga bagay na dapat ay hinahayaan lang. Kasi kapag pinakalma natin yung mga bagay na hinahayaan lang, isipin natin, for example, yung isang bulaklak na tumutubo ng matiwasay sa tabing kalsada. Kapag hinayaan natin yon, maaari siyang lumago, maaari siyang mamatay. Pero kapag pinakalma natin yun, ililipat natin ng taniman,
maaari tayong magkamali at kapag ka nagkamali tayo, hindi na natin mabubuhay yung halaman na yon. Pero ang good thing dyan, hindi ko sinasabing magandang bagay yung pagkamatay ng bulaklak, pero yung bulaklak na yon is maaring maging pataba para sa mga susunod pang halaman. Like kapag ka namatay siya dun sa pinaglipatan mong taniman, magkakaroon ng nutrients yung lupa na yon, and then kapag ka may tumubo dong halaman, hindi mababaliwala yung sakripisyo ng isang pagkakamali. Like parang ganon. So, ayun lang. Hanggang sa susunod na episode, sana samahan niyo pa ako sa Mentality Podcast. Kaya naman, sana gets niyo ako. Paalam!